October 2024, naganap ang isang nakagigimbal na aksidente sa Mapalad Road, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa isang cellphone video, maririnig ang hinagpis ng ilaw ng tahanan na nakasaksi sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Paano ba nangyari noon, ma'am? Medyo malapit na po kami sa bahay namin nung nangyari po yun. Medyo mabagal po yung takbo ko. May nakasalubong po na single yung asawa ko. Napatingin na lang po ako nung narinig ko yun. Sumisigaw na lang po ako ng tulong. Nadalhin po kasi mga humihinga pa. Sumalpok sa nakasalubong na motorsiklo ang tricycle na sinasakyan ng kanyang mga anak at minamaneho ng kanyang asawa. Nasawi ang kanyang 3 anak at nag-agaw buhay ang kanyang mister. Pagka naiisip ko na yung mga nangyari, hindi ko na naman maiwasan mag-isip. Habang lumilipas, basta hindi ko pa po talaga. Naaresto agad ang driver ng motorsiklo at nakaharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injury at homicide. Ayon din sa datos na nakuha ng resibo mula sa PNP, takaw aksidente raw talaga ang lugar na ito sa Mapalad Road at panahon na para madagdagan ang mga ilaw sa kalsada. Sa pagbisita ng resibo kay Myla makalipas ang 2 buwan, ibinahagi niyang paralisado pa rin dahil sa traumatic brain injury ang kanyang asawa. Bali, patay pa po yung half ng katawan niya. So, hindi pa po talaga siya yung nakakalakad. Ang isang anak naman nilang nakaligtas na si Liway, 3 taong gulang, nag-iba raw ang kilos matapos ang aksidente. Medyo naging maila po siya sa tao na dati hindi naman. Tapos wala po siyang ibang gustong kasama kundi ako lang. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap pa rin daw ni Liway ang mga kapatid. Lalabas po siya dyan sa labas. Tapos sisigaw po siya sa langit. Tatawagin niya po si kuya at saka yung ate. Sinusubukan daw ni Myla na labanan ng lungkot alang-alang sa kanyang asawa at natitirang anak. Ang bigat-bigat po talaga sa pakiramdam. Mahal na mahal ko po sila. Pag halimbawa na wala na rin po ako kung makikita ko pa sila, gusto ko na po silang makasama. Kasama ang resibo, binisita ni Myla ang puntod ng kanyang mga anak. Namiss na kayo ni Mama. Sa naunang panayam ng resibo sa lokal na pamahalaan, hindi nila itinanggi na kulang sa liwanag ang Mapalad Road. Makalipas ang 2 buwan, napag-alaman ng resibo na nagdagdag na ang barangay at LGU Santa Rosa, Nueva Ecija ng 2 ilaw sa sinasabing blind spot sa highway. Since nung nagkaroon tayo ng aksidente dito sa area, sir, nilagyan niya na, sir, ng street light yung area mismo na na yon. Dahil mag-isa nang itinataguyod ni Myla ang pamilya, minabuti ng resibo na ilapit siya sa local government unit ng Santa Rosa at Cabanatuan City. Nabigyan siya ng tulong pinansyal na makatutulong sa pambayad sa naiwan pa nilang utang sa ospital. Multifaceted yung problema ng pamilya. So ngayon meron tayong pinoprovide na financial assistance dun sa mga solo parent natin na meron pang minor na anak katulad niya. We have offered na baka po pwede namin siyang ipasok sa livelihood assistance. Si Mr. Michael na bedridden ngayon, siguradong maraming pangangailangan niyan medically. So yung naman kanyang anak, we will be offering a therapy session. We will still conduct a home visitation para ma-assess talaga natin pa yung continuous na pangangailangan ng pamilya. At dahil nalalapit na rin ang birthday ni Michael at Liway, Happy birthday to you. isang regalo ang natanggap nila mula sa resibo. Nagpapasalamat po ako sa resibo kasi sobrang na-appreciate ko po na hindi niyo po nakalimutan kami. Binalikan niyo pa po kami para tulungan sa mga ganitong bagay.
Sa pagtatapos ng taon, makalagang tingnan kung natutupad ba ng mga kinauukulan ang mga pangakong binitawan at aming naresibuhan. Lalong-lalo na kung buhay, kaligtasan at kalusugan na ang pinag-uusapan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel